Ay, magandang araw sa ating lahat. Nako, ito, munting kaalaman nga pala. Nako, malaking pangalan, tinamaan. Maaring allegedly daw, itong si Orly Gutesa ay may bantaang buhay at nahuli ng mga Marines. At ayon niya sa lumabas na balita, itong si Mike Defensor po, na sinasabi niya, nasa kustodiya o nasa proteksyon ng mga Marines. At pinabulaan naman ito ng mga ibang personalidad na ayon daw sa Marines ay wala daw sa protection si Orly Gutesa. Ano nga ba ang totoo? Di ba? Kasi itong si Orly Gutesa po, mga kaibigan, sabi ko nga, maski ako personal maaring credible itong si Gutesa. Bakit? Hindi naman masama si Gutesa eh. Nagtataka nga ako bakit binabash si Gutesa eh. Hindi naman masama si Gutesa ang tao. Hindi niya naman nangurakot sa bayan to. Marines to. Eh bakit yung kinagaya kay Diskaya? Sabi, pinuproteksyonan daw ni Marcoleta si Gutesa. Oy, teka muna. Bakit? May nagawa ba si Gutesa ang mali para proteksyonan ni Marcoleta? Siyempre, kailangan, maski ako, proteksyonan ko si Gutesa. Bakit? Wala pong nagawang mali si Gutesa. Hindi po siya nangurakot sa bayan. Hindi po siya nakaagrabyado. Marines po siya, Sergeant Orly Gutesa. Bakit nyo inilalagay siya sa isang bagay na nagiging alanganin? Bakit? May binanggit ba siyang pangalan na maikalalaglag nyo? Ha? Sabi ko nga sa natural, hindi papayag itong sila School Bukol at si Boy Tago na masaling itong pinsang buo na nagpanalo sa kanila. Di ba sa alyansa, paulit-ulit ko siya sabi, ang nagpanalo sa kanila si BBM. Alangan naman, yung pinsan nila, yung pinsan ni BBM, patula, ilaglag nila, o kaya kurutin man lang. Hindi mangyayari yun, mga kaibigan. Ikaw na lang, halimbawa, yung kapitbahay mo, nasunog yung bahay mo. Nang dahil sa kapitbahay mo, binigyan kanya ng pambubong. Isinalba yung buhay mo, yung bahay mo, yung mga anak mo sa bahay mo, sinalba ng kapitbahay mo kasi wala ka, nasa opisina ka. O ngayon, malaki utang ng lobo sa kapitbahay mo. Payag ka, ipakukulong mo yung pinsan ng kapitbahay mo na alam mong tumulong sa'yo? Sagot ho kayo, mga kaibigan. Payag ka? Ako, hindi ako papayag. Pero payag ako kapag taong bayan na ang pinag-uusapan. Wala akong pakialam kahit ikaw ang tumulong sa akin. Salamat sa'yo. Sa'yo kung may utang na loob. Pero sa pinsan mo, wala ako utang na loob. Para sa bayan tong ginagawa ko. Hinalal ako ng taong bayan. Wala sila niyan. Bakit? Mga bulag at natatakot sila. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. O ngayon, ayon daw sa balita, sabi nito may maaring allegedly may banta si Mar. Siguro itong picture na ito nakita nyo, siguro mga ganito siguro pagkakakita nila. Isinasalarawan ko lang hindi ito mismo yun actual hindi ito yung actual mismo. Pero maaring ganito nahuli siguro. Hindi natin alam kung intel o spy kay Orly, kung nasan si Orly o baka itutumba si Orly. Hindi natin alam yan, no? Mas maganda, mga kaibigan, pakinggan muna natin itong si Mike Defensor sa telepono. Si Gutesa, kasi everybody's looking for him, parang nobody seems to know where he is. Hinihintay siya sa NBI noon Hinihintay siya sa NBI para magsampa ng kaso kay Speaker Martin. Kaya hindi na kasama si Speaker Martin dahil walang kaso. No? So, ang tanong ngayon, nasa na si Gutesa, bakit hindi natuloy yung schedule niya sa NBI to file the case against Speaker Martin? Ang nangyari noon na Sec and Ed noon, di ba nung nagulat ako the next day, sabi nila, hindi daw sumupot si Sergeant Gutesa doon sa DOJ. So tinawagan ko kagad si Senator Marcoleta. Sabi ko, ano ba yun? Ba't may schedule sa DOJ? Ang sabi ni Senator Marcoleta, nag-usap kasi sila noon na ipapasok siya sa Witness Protection Program. Sabi ko, okay. Ang nangyari din, part of this statement, sabi niya, I want to be part of the Witness Protection Program. Pero nung hapon, di ba sinabi na niya, ayoko na rin sa Senate custody, I will take care of my own. Ngayon po, si Sergeant Gutesa, and I'm saying this publicly, alam po ito ng, I guess maraming may alam nito doon sa sa Blue Ribbon Committee, ay nasa ilalim po ng Philippine Marines. Ito nandun po sa kanila. Nasa ilalim doon ng Philippine Marines. Itinanggi ito kagahapon. Wala doon. Syempre, ako, mas paniniwala ako si Mike. Bahala na kayo. Ako, di ako ba? Bakit? Yung simpleng abogado na pumirma sa notaryo ni Gutesa, tinanggi niya. Na hindi daw siya kaya lumabas na peke. Tama? Hindi ko alam. Sabi nila, chismis daw na manipula daw yung abogado.
yung abogadong pumirma doon na manipula daw. Yung abogado nga na manipula, what if pa kaya itong mga nasa serbisyo? Hindi ko pinabibintangan ng mga Marines, ha? Hindi ko pinabibintangan. Pero ang sa akin lang, diskumpiyado ako sa nagsasabi. Gusto ko mismo magsabi si Orly Gutesa. Kaya nga mas maganda po eh. Kasi ang hirap paratangan yung mga hindi mo bagay nakita. Ang tulad ng mga Maris na to, magigiting to mga to. Hindi to nagsisinungaling to mga to. Ang pinaglalaban ito para sa taong bayan. Hindi naman po pwedeng sabihin na lang kung sino man na wala sa amin yan. Eh sinabi ni Mike Defensor meron. So paano malaman kung nagsisinungaling sila o hindi? Sino sisinungaling? Madali lang. Ipatawag kung sino yung head ng Marines. Ipatawag si Mike Defensor. Hindi naman siya wanted siguro si Mike Defensor. Ipatawag si Orly. Ipatawag si Marcoleta. Andun si School Bukol. Andun si Boytago. Ipatawag si Romualdez. Lahat ng sangkot involved ipatawag. Mag-usap-usap. Alin na totoo, doon lilitaw ang katotohanan. Hindi yung bababa ka sa bilang tungkulin mo bilang ribbon, aalis ka sa serbisyo mo. Hindi ganon ang style. Iiwan mo, bala ka. Ha? Ikaanya ang blue ribbon. Hindi ito lang ay nagko-contempt lang kami, pero hindi kami taga-usig. Bopuls talaga to sa School Bukuls. 'Di ba? Palibasa nag-aral, nagtapos sa school sa One Bull University. 'Di ba? O ngayon, yung mga Marine, hindi natin sinisisi na tinatago ba nila o hindi, o tinatanggi nila. Pero ayon naman sa balita, wala daw sa mga Marines. So, hindi natin pwede sabihin sa mga Marine na sinungaling kayo, tinatago nyo lang, mga bayaran kayo, mga hindi pwedeng ganon. Ang gawin na lang para mas mainam, may blue ribbon sa November 14, ha? Ewan ko kay patawag ni Boytago to. Ipatawag ang mga ng Marines, pati yung abogado na pumirma sa notaryo, magharap-harap. Kung talagang yan ang gusto nyong katotohanan. Pero kung ayaw nyo katotohanan, alam nyo, ayaw nyo katotohanan, usigin nyo si Senator Marcoleta. Mag-post kayo na mag-post sa Facebook na ganyan si Marcoleta, protection ng mga Diskaya, protection ng Gutesa. Yan ang laban nila. Ibig sabihin, ayaw nila ng katotohanan. Ang gusto nila, magtago lang sa kasinungalingan. Tama, mali. Pero kung gusto ko nga, sabi ko nga, kung gusto nyo ng katotohanan, ipatawag ang yung pinaka-boss ng Marines, yung may-ari ng abogado na pumirma, si Gutesa, si Mike Defensor, si Marcoleta, ipatawag lahat ng sangkot diyan na nadadamay. Andun ang solusyon. Kung sino hindi pumunta, mapagdududahan. Diba? Gets nyo? O, ito, patuloy natin. Wala pong nakakapag-usap sa kanya, hindi ko siya pwedeng lapitan, but anytime, if there will be an official summons, ipadala po nila sa Marine Commandant, pinapangalagaan po ng mga kababayang nating sundalo, ng mga Marino, si Sergeant Gutesa nasa kanila po. Sir, you're saying that the Marines officially have adopted and secured Gutesa. I mean, not just some Marines, but the organization itself, the Philippine Marines. Yes, kasi yun ang nakuha naming information from the family. Hindi ko siya nakakausap directly. Tama. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung abogado nga na manipula eh. What if pa kaya yung news? Kaya dapat sabi ko sa inyo, magharap-harap eh. Diba? Magharap ang pinaka-happy ng Marines, pinaka-head ng mga magharap-harap. Immediately, nung nawala siya sa Senate, nandun na siya sa Philippine Marines compound. Nasa Philippine Marines compound daw. Sino dapat pagpaliwanagin? Pagpapaliwanagin ba si Claire Castro? Pagpapaliwanagin ba si ganyan-ganyan, pangalan ganyan? Hindi. Pupunta ka mismo sa Marine. Ang hirap kasi sa mga to, sa atin, nagkasala ang abogado na sino pumirma sa notaryo. Ang pinagpapaliwanag, yung mga broadcaster, yung mga yung si Boytago. Ang dami. Dapat ang pagpaliwanagin yung mismo na paghihinalaan na pumirma. Hanggang ngayon wala eh. Wala naman siyang statement. Basta sinabi, peki yung pirma. Dapat ito sa kalagayang ito na kay Mike Defensor, pagharapin ng mga Marines, totoo ba na ito wala sa custody nyo? Patutunayan niya yun ng Orly. Hindi, ito may camera ako, ito may nasa room pa kami. Hindi tagpo. Nagtagpo na. Ngayon, patutunayan naman yung problema sa notaryo. Hindi tapos na. Patutunayan naman ngayon yung mga bag na basura. Tapos, kaso hindi niya pwede mangyari. Bakit? Ayaw nila. Nakakapagtaka. Nasa kapangyarihan si Boytago ng Blue Ribbon. Ikaw may kapangyarihan na may ganyan. Chairman ka pa man din. Inagaw mo kay Marcoleta. Bakit hindi mo magawa na ipatawag ang dapat ipatawag? Di ba? Tapos sabihin mo, hindi ka nagtatakip. Niloloko mo ba buong Pilipinas? Niloloko nyo kami. Huwag nyo naman kami lokohin. Taxpayer kami. Taxpayer din kayo. Pero kayo, sinasahuran namin kayo.
hindi nyo kami sinasahuran. Tandaan niyo yan. So, wag nyo sasabihin na patas ng taxpayer din kayo. Bugok. Then yung family nandun sa den, kasama siya nung una. Then later on, siguro dahil iniwalay na nila yung pamilya at itinago nila sa ibang lugar. Pero si Sergeant Gutesa mismo ay nandun sa Philippine Marines. In fact, siguro ngayon ko lang ito makikwenta and you can verify this. Meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid sa kay Sergeant Gutesa. Hindi ko alam yung details of what transpired, of what happened. Pero nahuli ng Marines yung taong yon ay nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya, kung intel lang yun, kinikasing siya. But there was this incident siguro several days ago. Kaya nga, itong pagkasadula ko, itong picture na sa baba, yun ang pagkasadula ko. Maaring ganyan kasi na-imagine ko eh. Maaring yan din yung kwarto ni Orly, tinitignan. Alam mo yun, nahuli ng mga Marines. Kasi syempre, kung halimbawa, nasa custody talaga si Marines ng mga nasa barracks o ng mga na Marines, maaring may magpanggap doon na janitor, magpanggap na magbabalot. Alam mo yun, maaring nahuli nila eh. Di ba? O sino ka? Maaring gano'n, di ati alam ha? Kaya nga dapat magharap-harap eh. Hindi yung magbabalita ka, walaan niya yan, sinungaling si Mike Defensor, sinungaling si Orly. Etong si Boy Tago, makapag-post sa Facebook, alam mo eh, may buong detalye na siya. Imbestigahan mo muna. At yung investigasyon, iparinig mo sa amin. Huwag sa inyo lang. Di ba? Oh. Ang tawag po nila sa inyo ay trilil. Hindi yan. Ano ba yun? Bakit? Nasa na ba tayo? O, tama. Nasaan? Bakit may trailing doon? O, ito. Painggan natin to si Senator Rolante Marcoleta naman. Joel, Commissioner Lipana, Undersecretary Bernardo, Congressman Saldico, and Mitch Cahayon. Why was not Martin Romualdez not included? Not included na naman si Romualdez. Because they are trying to discredit Dutesa's testimony. Oh, tignan mo. Laging absent itong si Martin Romualdez sa usapin. Sabi ko nga sa inyo eh, hindi naman para pagbintangan siya eh. Bakit kayo mga nagtatanggol, parang kala niyo pinibibintangan si Martin. Hindi siya pinibibintangan. Tatanungin lang siya. Huwag nga kayong guilty. No, they haven't summoned Gutesa. So bakit hindi nila isama si Gutesa? The same reason why we cannot speak. Ayaw nila isama si Gutesa. Bakit? Hindi kasama yan. Hindi credible yan dahil sa notaryo. Ikaw, payag ka? Nag-Marines ka? Ha? Nag-Marines ka? Nagtapos ka? May pamilya ka? Marami kang tinulungan na tao sa bayan? Naglingkod ka? Public servant ka? Napeke lang yung notaryo mo? Hindi ka na paniniwalaan sa buong buhay mo? Payag ka? Ganun ba yon? Ibig mo palang sabihin, ha? Sa dami mong ginawang kabutihan sa mundong ito, napeke lang yung notaryo mo? Hindi ka na credible? Ha? Ganun ba yon? Bakit di kasama si Gutesa dito? Ito yung problema natin eh. We're all looking for the mastermind. The most guilty. That will come at some point. Is everybody looking for the mastermind? Parang I think everybody should be looking. They should be, but it doesn't appear to be so. The Senate started on the right foot. According to Justice Andy Reyes, this is just the first interim report nila on the filing. But let's just take it as it is right now. So how do you think, is this a good beginning? This is the start of many charges. It's a good beginning. Pero sinasabi ko nga, hindi ko naman sinasabi, huwag nating habulin ang mga sapsap. Ang palagi kong sinasabi, yung mga butete, yung mga dilis, okay lang yun. But let us not forget yung malalaking isda. Sapagkat sila talaga ang promotor ng pagnanakaw ng pera ng bayan. May tanong po ako sa inyo, mauhupa ba ang galit ng taong bayan pansamantala kung nakasuhan si Senator Joel at si Jinggoy? Kasi ang sabi nila, tuloy-tuloy pa rin ang investigation. So, do you think this will quiet down the public wrath for I think this is just temporary, but ano po ang tingin ninyo? I don't know kung mapapacify natin o mauhupa ang ng tao. Sapagkat ang nakikita nila, pagka mga congressmen ang dapat na sumalang sa investigasyon, lahat ginagawa para pagtakpan sila. I will start with the 17 initial congressmen identified by the Discayas. And then, let me go back to the 67 contractors, congressmen,
intimated by Senator Ping. Contractors. Sinabi niya, I have a list of 67 contractors. Dami. Hindi mo kayo nagtataka bakit isa man lang wala siyang tawagan? What about the 17? Kaya nga gusto kong malaman, kung tatawagin niya si Martin Romualdez, make him appear before the committee. Para makapagtanong naman kami. Hindi closed door na. Wala closed door yan. Lalo magagaling ng taong bayan kung i-close door. Yung ICI, kaya siguro hindi masyadong naniniwala ang tao dyan because hindi alam ng tao eh. Ang tao, interesado sila. Why? This is their money. Correct. Alam mo yun, sabi ko nga hanggang ngayon, pera namin yan. Interesado kami marinig namin lahat ng investigasyon nyo. Bakit nyo pagkakait sa amin? Pinagkaitan na kami ng katwiran. Pinagkaitan na kami ng mga kasagutan sa aming mga katanungan. Pinagkaitan na kami ng yaman, ng pera, ng aming tax. Yan, pagkakaitan nyo kami ng simpleng marinig lang namin kung ano investigasyon. Ha? Hanap ako kung ano yung sasabot ko sa kanila eh. I hope I can bend the law. Why? Sabi nila, Senator, tulungan mo naman kami. Kami kahit na ganito kami kahirap, pinipilit namin magbayad ng buwis. Ganito pala nga niyan, kinapuntahan ng buwis namin. Okay. Pwede bang ilaban mo naman kami para wag naman kaming magbayad ng buwis kahit sa 2026 lang? What am I supposed to tell them? Agreed, sir. If I can bend the law, I will ask the BIR. Pero alam niyo, tutol ka, Erwin? Tutol ka? Bendalo? Tutol ka? Ikaw nagpauso niyan. Ito si Remulla, tutol ka? Sabi mo nga, hindi naman daw breaking eh. Ben lang naman eh. Sige, ngayon yung evento. Tanggalin nyo muna yung parliamentary courtesy na yan. Ipatawag nyo. Bakit ayaw nyo? Sige nga, si Boy Tago, ba't ayaw mo? School Bukol, ba't ayaw nyo? Ha? Mukhang nangyayari na because I understand from the reports of the finance department, the collection has gone down because primarily the people are so frustrated. Hindi natin madi-discount yan kasi galit ka yung tao eh. But if I want the people, I want to please them. Pwede ko bang i-bend man lang ang batas? Kahit konti lang para mapagbigyan ko ito. Kasi nga, yung kanilang sentimiento, Attorney Edwin, Attorney Trixie, valid eh. Pera nila ito eh. Nagsikap sila. Luha, dugo ang kanilang ginugol dito. Pagkatapos makikita nilang ganun lang palang kapupuntahan. Correct. Masama pa ekonomiya. Masakit yung pagbayad ng buwis. This is a valid expression of anger because of what we've seen right now po eh. So talagang everybody is mad at that's why yung mantra, yung chant ngayon, ikulong na yan, mga kurakot eh. Tapos ang gagawin nila, para lang ma-sway sa ibang direction, si Gutesa ngayon papapanagutin. Anong malay niya, binigay lang niya yung papel doon sa window nung kung sino man yun. Nakalain mo na yung lugar na yun, pinakunan ko na litrato eh. Alam mo nakalagay na paskil doon, Attorney Edwin, Attorney Trixie. Notary Public 24/7. Yung mga abogado doon, hindi na natutulog yun. Parang Napakasimple yan eh. Napakasimple problema yan eh. Nasa kapangyarihan ng Blue Ribbon tong si Boy Tago o nasa ICI, ipatawag yung attorney. I-hearing. Ikaw ba? Dali niya yung stamp niya. Kung tutugma doon, ipatawag yung stamp niya kung saan, alam ko kung hindi ko ipagkakamali yung stamp niya naka-register sa RTC, sa regional, hindi ko alam kung RTC ba yon, sa mismong, sa City Hall ba, naka-register yung stamp niya, tignan kung tutugma o kung pinalitan ka agad. Kung hindi tumugma at hindi naman napalitan, dinandaya si Orly, malinaw naman eh. Tignan yung stamp, yung book, malamang may pinirmahan doon. Hindi niya pwedeng pilasin yun, itago, itapon. Dahil naka-record yun. Alam ko, ipupunta ka sa RTC yata, hindi ko sigurado baka parang lang ata pupunta ka sa RTC. Yung mga code na yun, ipapasa mo, titignan. Kung yung pinilas mo yun para lang palabasin na wala kang pinirmahan kay Orly, ay managot ka. Obvious, nasaan ang resibo? Di ba? Napakadali. May resibo yan. Pinirmahan yan, tama, hindi naman bibigay yan ng, magkano ba notaryo ngayon? 50 o 250? Resibuhan ka yan. Yung audit, ano yan? Napakadali. Ayaw nyo lang tuklasin kasi matutuklasan na si Orly ay credible. Tama, mali. Haka ko lang yan. That lawyer, kung sino man yun, hindi siya talaga pumipirma ron. But he assigned somebody na pipirma sa kanya.
And that is the violation in the notarial law. But let's discuss moving forward. In the same way that you had a surprise witness, like I said a while ago, Senator Lacson claims to have a surprise witness. Isn't it your duty as a collegial body and as a member? I remember saying that in a committee, all our members and the chairman is not a master but a presiding officer. So what actions would you take to, at the very least, identify the surprise witness? Even para wala nitong gulo na nangyari doon sa hearing, would you like to ask Senator Lacson to... I will ask the minority leader. Kasi ako, deputy minority leader lang. I will ask Senator Alan. Siguro, total, para hindi na maging surprise, sabihin niya na kung sino. Pag talaga ayaw talaga magtagpo, kailangan talaga yung sa, alam ko may schedule ng November 30. Hindi ko lang narinig ko kay ano yun kay Norberto Nograles ba? Hindi ko sigurado na magkakaroon ata ng rally sa 30. For democracy yata yun Talagang ipaglalaban talaga natin yung etong nangyayari. Hindi ako naniniwala na maraming pabor kay Junior. Hindi ako naniniwala. Nagpuyat ako ang gabi. Kita nyo itong mukha na to? Ha? Maniwala kayo, 3 oras kalahati pa lang ang tulog ko. Bakit? Nagpuyat ako. Nakatulog ako. 2:30 na ako nakatulog. 2:30 na madaling araw. Nagsimula ako 8:00. Bakit? Hinanap ko talaga lahat. Yung mga, alam mo yung mga nagko-comment kay Junior, nagko-comment sa kanya, puro December 9, 2004 o kaya May 25, 2004, gawa lahat ng account. Tapos ang mga account nila, ang friend lang 3, 57, 100, ang friend nila, hindi totoong tao. Ibig sabihin, totoong tao siya pero kinokontrol siya na siguro isang tao lang, mga trolls, ganyan, na nag-hype. Ang galing-galing mo, Junior. Ikaw pinaka-the best. Sana wag ka nang palitan bilang presidente. Ang daming ganun. Lahat. Tuwing magpo-post siya, ganun lahat. Siguro, hindi ko, pagkakamali, ano naman to, siguro mga nasa 1,000. Oo. Kaya mag-ingat kayo. Ang taong bayan ngayon, imbierna na. Diba? Hindi kay Sara Duterte ito laban dito hindi kay Sara. Ito ay para sa taong bayan. Malagay ko, may time naman siya na gawin yun. Hindi kagaya ko na talagang tinitingnan ko muna kung darating o hindi. Kaya ako nagkulang ng time. Pero may courtesy ako dahil sinabi ko naman sa kanya ang circumstances before I introduce the guy before the committee. My recollection of Senate rules is you can temporarily not disclose, but it cannot be before, at least there should be reasonable notice to inform the collegial body na there's this witness. Para at least lahat kayo handa. Sana ganun ang gawin niya, di ba? Maganda ko kung ganun sana mangyayari moving forward. Kasi hindi lang siguro isang surprise witness ang lalapit sa inyo, lalapit sa ibang mga senador. Kaya mabuti siguro pag-usapan po. And better still sana, magtawag muna siya ng kuko sa limbawa kung ayaw niya mag-meet yung buong Blue Ribbon. Para discuss natin. Sa akin, aside from that, kailangan merong ground rules dito Alam mo kung bakit ko pinipilit ang ground rules? Hindi ko na maintindihan itong nangyari nung panahon niya Nag-hearing kami, darating si Boying Remulla, the Department of Justice, kukunin niya yung isang resource person, dadalhin sa NBI, pagdating niya, merong supplemental affidavit. What is this? What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the DOJ? And then silang dalawa ni Senate President Soto, pupunta sa ICI, makikipag-meeting doon, pagkatapos babalik sa... What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the ICI vis-a-vis the DOJ? Naghalo na yung balat sa tinalupan Sir, yung mga diskaya, sinabi na nila dun, speaking of ICI, sabi na nila dun. Kontra si School Bukol, huwag kayo magpapaniwala dyan. Huwag kayo magpapaniwala pati kay Boy Tago. Kung talagang gusto nila, na matuklasan yung mga big fish, hindi lang sa isang tao lang, dalawa lang ang nakatakbo yung Biruin nyo, yung investigasyon patungo kay Marcoleta lahat, ang sisi. Hanip, hindi na nag-imbestiga itong mga to. Puro nanisi na lang sa mga nag-iimbestiga. Diba, kay Senator Marcoleta, sinisisi nila, kesyo daw protection ni Giscaya, ngayon kay Gutesa naman daw, yung notaryo, scripted daw ni Marcoleta, biruin mo yun, lahat nila ipapakita ang witness, gaganyan nyo, ang titindi nyo. Pero pag ito si Boy Tago kasi, hindi ginaganyan, kasi walang mailabas si Boy Tago at si School Bukol, na uupo doon sa harapan nila para mag-testify, ng testigo, laban sa mga big fish o sapsapan lang.
Si Marcoleta ang nag-produce lahat yan. Tigas ng mga mukha nyo. Sa ICI that they're not going to appear anymore or hindi na sila magko-cooperate sa ICI. Sa tingin nyo, mag-appear pa sila sa Senate Blue Ribbon? I don't know. But they have content powers kasi in the Senate. So, should... papatawag pa rin kaya. Kasi siguro na, ito sa supposition ko lang naman, siguro nawalan sila ng interest dahil sa, sabi mo, they ask for protection under the Witness Protection Program. Ako naman, ang nalalaman ko, we can provide that because under the law, Section 4 of the WPP, they can be processed. Mag-apply sila. Were they provided, they were already provided protection. Hindi nga eh. Kasi nung ako ang Blue Ribbon Committee, doon sa kanilang sworn statement, humihingi sila ng witness protection. So I, as the chairman, sumulat ako sa Senate President. At that time, si Chief Escudero. Kaya lang hindi nagkaroon ng katuparan yun dahil habang ginagawa ko pala yun, nagkudita na kami. So ayaw ng pagbigyan ni Senate, the new Senate President. Right. O, di ba? Naalala niyo, sasariwain ko lang ho. Matutuklasan na yung big fish. Bigla nagmadali itong si School Bukol na palitan ng liderato. Ba't mo papalitan si Marcoleta? Kaagad-agad. Sige nga, kung ang habol mo lang at ang habol ni Boy Tago ay posisyon sa bilang Blue Ribbon at ikaw bilang SP, papalitan mo si Cheese, bakit nagmamadali kayo? Sige nga, pwede bang di ba pwedeng senador kayo? Ikaw biglang magiging SP ka, biglang ikaw, School Bukol, magiging SP ka. Alam mo, naging SP ka sa mga nakarang taon, wala ka bang paggalang sa sa institusyon nyo, sa Senado, wala ka bang paggalang? Na kahit, alimbawa, ayaw mo si Marcoleta, ayaw mo si Cheese. Gasino lang patapusin mo na investigasyon tong linggo to. Tapos saka ko uupo. Hindi nagmamadali ka umupo. Bakit? Hindi dahil sa gustong-gusto niya maupo. Dahil palitan na ang liderato ng Blue Ribbon para hindi na matuklasan ng big fish. Tama, mali. Yun ang hinala namin, Teorya namin yan. Di ba? Nagmamadali kayong palitan. Obvious. Etong mga fans naman nila, yung mga supporters nila, ay ikaan niya si Marcoleta. Kaya pinalitan, dapat palitan kasi talagang kakampi niya si Diskaya. Protection siya ni Diskaya. Mga bugok mag-isip. Mahilig kasi kayo manood ng mga pelikula. Handaan niya. Huwag kayo manood ng mga pelikula. Mabuti pa yung mga anime, pag napanood mo, tatalino kayo. Di ba? Mga Detective Conan, mga Lupin, tatalino kayo. Kayo nanonood kayo lagi ng pelikula, yan na na-adapt nyo sa sarili nyo. Magbasa na kayo ng libro, mas mainam. Tito Soto. Kasi kinukuha niya yung sinabi naman ng then Secretary of Justice that before they can be processed under the Witness Protection Program, they should do some restitution. Sabi ko, teka muna. That was re-echoed by the Senate President. Sabi ko, wala naman ganun sa rules Bago yan. Bago naman ata yan So sabi ni Boying, hanggang sa nagkaroon kami ng konting pagtatalo, why are you adding a requirement that exists in the law? Respectfully, Senator Marcoleta, I also feel that those requirements, these are procedural, these are threshold procedural requirements. Yes, sir. Restitution can happen either before or after. Or after. Because remember, every criminal liability. Not before, if you talk about the application. Siguro after, because that is the most... I disagree with that, because all in the case of the Napoles, that was also part of that. You were requiring, because the reason why it is not a sixth element, because number one, it's a substantive yan Procedural yung sinasabi doon sa discharge of a state witness. And restitution is not present in the way that is fashioned when you're stealing money. Restitution always happens, but not in the way, like in the case of plunder. Not all cases are plunder, so that restitution will not be found in the general procedural rules. Kasi hindi lahat ng crime But what standard? We understand pag after kasi fruits of the crime na siya or ano. But before, what will be the basis of your restitution? It's a discretion of the judge. No, but this one, nag-a-apply pa siya. No. Wala pa sa judge. Wala pa. Nag-a-apply siya kasi WPP pa lang. Kailangan i-process mo siya under the law. WPP pa lang. Wait. Dalawa ho yan There were two things, if I recall. One was protection, and one has to be discharged as state witness, which is the most important sa kanila yun. Hindi, ganito yan kasi Section 3, di ba? Pag ginawa mo Section 3, ito hindi siya kasama sa crime. Pero nag-a-apply siya ng witness protection dahil medyo mabigat ang testimony. In this case, we're applying
under Section 10 kasi kasama sila dito sa problemang iniimbestigahan. So, restitution, wala sa batas eh. Hindi niya gusto nga nila, i-restitution muna yan. Kasi kalooban yun ni Boying yata saka ni Erwin Diba? Kalooban nila yon. Yan ang hirap O pagpalagay natin, nasa batas yan. Papayag ka ba ang mga diskaya pag susuliin mo ng pera? Di katumbas to ng pag-amin ng kasalanan. Mga bugok ba kayo? Kaya nga humingi ang diskaya ng protection para hindi sila mahatulan at yung maingatan ng kanilang buhay. Tapos pag susuliin mo ng pera, ano ka? Nasisiraan? Di ba totoo? Nag-iisip ba kayo? Alam namin na isip nyo yun. Kaso nga lang, mahuhuli kasi yung mastermind. Lahat ng magsasalita. Isisisi nyo. Di ba? Baka nga pag may bumabalik tong pinakamabuting tao Di ba? Magsabi na si Tambalos dos ang kasalanan, nasisihin nyo pa rin Can you imagine the title itself of the law? It's witness, protection, and benefit. So to burden the potential applicant of restitution, unang-una, ilan ba yung restitute? Who's going to compute? Baka they will be able to abuse their discretion. Baka magkaroon pa ng corruption dito sa restitution because it is not provided by law. So sabi natin, ang totoo niyan, kahit na state witness na sila, if they cannot comply with the requirements, pwede mo naman sa tanggalin na sa state witness. But restitution will always happen at the end. Well, we have different views, but anyway. Yeah, kasi at WPP, we have not yet established the extent of the criminal activity. Hindi niya aminin sa'yo na hindi po kami but the fact that he's applying to be state witness, obviously. Probably an expression of willingness to restitute. Yun siguro yung pwede. But I'm just telling you, the objective of the law kasi, kaya naman kailangan mo yon. Napakahirap naman na i-pinpoint mo yung isda na malaki. Wala ka nang makukuha ng ganun kadali. So, itong mga taong ito were encouraged to do that in order to help the state prosecute the bigger fish. Well, anyway, so your vision really is to go after the mastermind and therefore the root of all of Yes, this. ma'am. That has been my position from the monopoly of Senator Marcoleta's vision. It's a vision of everyone here. Of course, but we're talking about how single-mindedly this is how he crafted. In fact, talagang ito lang dapat sisihin natin si school buko lang sisihin natin. Totoo yan. Lahat ng ito dahil sa kanya. Natigil ang Blue Ribbon, uminto lahat ng investigasyon kay Marcoleta dahil sa kanya nagpalit siya. Tamo sa pagiging niya, SP niya, anong ginagawa niya? Kayo musga. Wala. The way you conducted the Senate Blue Ribbon when you were the chairman was in order to get at the big fish. I told that in my may tanong po ako sa inyong final question. Medyo we're running after. Pasensya na po. Kung hindi mag-go all the way sa Malacanang, ano kung magiging... What do you mean all the way? Sabi, kung may posible bang mag-go all the way to Malacanang, sa tingin nyo ba, this problem will go all the way to Malacanang? Hindi naman ganun Ako sa akin, hanggang sa naabot pa yung ebidensya, so, ang naabot lang kay Yung sinabi ni Gutesa, the evidence. That's the whole point. I cannot speculate kung saan pupunta yun. Basta ako, kung ano yung sinabi ni Gutesa, I'm strictly following that. Okay. Thank you. So, thank you very much, sir. May naunlakan ako magpapasalamat sa inyo. Pinaunlakan nyo kami sa aming request. Malakas sa akin si... Oo nga, dinig ko nga dinig ko nga. So, ano po yung final statement ninyo on this? Yeah, sana ang taong bayan ay maging vigilant. Huwag po tayong maniniwala na dahil lamang sa sinabi ng abogado na hindi siya may pirma. Talagang maaaring hindi po siya may pirma. Sa kalakaran po kasi, hindi naman po ang abogado po may pirma sa dami po ng mga notaryo publiko ngayon. Pero wala pong kasalanan si Gutesa. Wala po siyang capacity na siya yung kumuha ng dry seal, siya mag-i-stamp po kung Manila, kung Quezon City, at lalong-lalong hindi po niya magagawang hanapin kung ano yung document number na ilalagay niya, the page number, and the book number. Imposible na po yun. Kami po... yung book number, page number, tutugmayan doon sa sa isusulat nila. Bakit iimbestigahan yan? Sige nga. Madaling badayain ang pangalan ng resibo. Pero yung number mahirap. Tandaan nyo. Ba tayo tuklasin yan?
Kasi matutuklasan si Orly. Totoo na yung notaryo. Tanong ko lang ha. Mga abogado, nagkakaintindihan kami doon. Kaya pinapaliwanag po namin mabuti sa inyo. Huling na, sir. Tingin nyo matutuwa pa yung mga, anong reaction ng mga tao kung hindi, naghihintay sila ng may Malacanang echo man lang tungkol dito sa, sa corruption issue? Basta ako po kung hanggang saan po aabot ang ebidensya. Ang nakita ko po ay si Gutesa ay isang napakabuti at napakamalakas na ebidensya na nag-connect from Saldico to Martin Romualdez. Hanggang doon lang muna po tayo. Kung saan po aabot lahat nun, Diyos na po ang nakakaalam nun. Maraming salamat, Senator Marcoleta. Okay, hanggang dito muna tayo, no? Basta po, ang pulot dulo nito, yung nagpalit ng liderato na yan. No? Okay. Hanggang dito naman po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.